Mr. Silent Channel. Kabanata 951 hanggang 960. Halimaw sa antas ng Diyos. Bakit ganito? Halos mamatay na si Li Tianxing. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang numero 1 henyo ng kabataang henerasyon ng mga maharlikang galactic, na may napakayamang mapagkukunan. Ngunit sinong mag-aakala na lalabas ang ganoong kalaking kapangyarihan at tuluyang wawasak sa kanya? Kahit anong gawin niya, walang maihahambing si Li Tianxing kay Hong Dali. Huwag na nating pag-usapan ang negosyo, hindi magaling si Li Tianxing dito. Ngunit sa mga tuntunin ng puwersa, si Li Tianxing ay ganap na natalo, at ang kalidad ng kanyang mga tauhan ay lubos ding natalo. Kahit sa Trial Tower, si Li Tianxing ay walang magawa. Paanong siya, na laging mataas ang tingin sa sarili, ay magtitiis nito? Sa totoo lang, si Li Tianxing ay sobrang seloso, baliw na selos. Siya ang mapagmataas na tao ng langit, siya ang tunay na maharlika. Siya ang numero 1 henyo ng kabataang henerasyon ng mga maharlikang galactic, isang ganap na henyo. Ngunit bakit lalabas ngayon si Hong Dali at lubusang sasalakayin siya sa bawat aspeto? Bakit naman? Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Li Tianxing ay nagsimula ng mag-distort. Hindi siya nakatiis. Siguradong hindi niya kakayanin na mas magaling pa sa kanya ang ganoong tao. Ang pinakamahalagang bagay ay siya ang kanyang kaaway. Kaaway. Si Li Haokong ay napakalakas din, ngunit siya ay kanyang nasasakupan kung tutuusin. Hindi mahalaga kung hindi siya kasing galing niya. Hindi ba kailangan niyang pakinggan ang sarili niya kahit gaano pa siya kalakas? Ngunit hindi ito magawa ni Hong Dali. Si Hong Dali ang kanyang kalaban. Paano natitiis ni Li Tianxing ang gayong tao? Sa pagtingin sa mukha ni Li Tianxing, palihim na napabuntong hininga si Li Hanhong. Nakita niya ang napakaraming mga henyo na gumuho dahil hindi nila kinaya ang kabiguan. Si Li Tianxing ay may mataas na pagpapahalaga sa sarili mula noong siya ay bata pa. Siya ay palaging hari sa kanyang mga kapantay, na ginagawang mataas ang kanyang tiwala sa sarili. Noong bata pa siya, natalo siya kay Li Haokong, nakatanggap-tanggap, ngunit ngayon. Sana malampasan niya ito. Walang magawang umiling si Li Hanhong, ang suntok ngayon ay talagang napakalaki para sa kanya. Siyempre, hindi mahalaga ngayon ang nangyayari kay Li Tianxing. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Hong Dali. Dahil, sa wakas, oras na para hawakan niya ang pagsubok na bato. Iyon, talagang napahiya si Hong Dali, hindi mo ba ito mapanood? Niloloko mo ba ako? Paano ito magiging posible kung hindi natin ito pinapanood sa oras na ito? Tingnan mo, dapat mong makita ito. Sigurado si Jiang Donglio. Sabi, kahit ano pa ang gawin mo ngayon, kailangan nating tingnan ang mga resulta ng trial tower mo. Napakahalaga ng bagay na ito at dapat makita. Dapat makita. Tinitigan din ni Li Xuancheng si Hong Dali, nahanap na namin ang taong iyon. Ilang buwan na ang nakalipas, at ngayon, hehe. Okay, tingnan mo lang. Si Hong Dali ay talagang hindi isang taong takot sa gulo, kung gayon, ipapakita ko ito sa iyo. Sabay-sabay na tumango ang lahat sa audience, lahat ay nakatuon sa pagsubok na bato. Dahan-daang iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay, at bago ito pinindot, muli siyang nagtanong, gusto mo ba talagang makita ito? Jiang Donglio, dapat mong makita ito. Li Xuancheng, hindi mo magagawa ito nang hindi pinapanood. Jiang Chenzo, bilisan mo. Yin Tianzang, ikaw kapatid ko. Pagkatapos ay sa wakas ay inilagay ni Hong Dali ang kanyang kamay sa pagsubok na bato. Ang resulta na ipinakita ay lubos na nagulat sa lahat. Ito ay. Halos lumuwa ang mga mata ni Jiang Dongliu sa kanyang mga socket, paano ito posible? Ito ay imposible, ito ay imposible. Tinakpan ni Li Xuancheng ang kanyang puso, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ito ay imposible. Dali, ikaw. Ang mga mata ni Jiang Chenzo ay kasing liwanag ng mga bituin sa universo. Nakatitig kay Hong Dali, ikaw talaga. Kuya Dali. Nais ni Yin Tianzang na umakyat siya at yakapin ang kanyang hita ngayon din, ikaw ang aking kapatid. Talagang kapatid ko. Lahat ng iba ay natigilan din. Ang mga mata ng hindi mabilang na mga tao ay dilat na dilat at ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa hugis na, oh. Maging si Li Haokong, na nasa top 5 sa kalawakan, ay ganap na natigilan, na may hindi paniniwala sa kanyang mukha. Dahil ang nakadisplay sa trial stone ay ang impormasyong ito. Hong Dali, lalaki, tao, 18 taong gulang. Trial Tower Level, 30th floor. Bilang ng mga first pass attempts, 1. Para sabihing nakapasa si Hong Dali sa ika-30 palapag ng Trial Tower, lahat ay medyo psikolohikal. Ang paghahanda ay sa wakas ay katanggap-tanggap, ngunit ang bilang ng mga pagtatangka upang i-clear ang antas sa unang pagkakataon ay talagang 1 beses. Iyan ang ika-30 palapag ng Trial Tower. 30 palapag. Ngayon ang pinakamataas na antas sa buong Galaxy Alliance ay ang ika-27 palapag lamang, na sina Li Haokong at Levi. Sa huli, itong Hong Dali na ito ay hindi nagsabing nakalusot siya sa ika-30 palapag, ngunit naalis ba niya ang lahat ng ito sa isang pagkakataon? My heart, God, how is this possible? Hindi bale kung makapasa ka sa 30th floor, pero ma-clear mo.
Ito sa isang pagkakataon. Nanaginip ba ako? Gising pa ba ako ngayon? Ang profit margin ng commercial department ay 100% higit sa 5,500. Akala ko noon ay sapat na ito para labanan ang langit, ngunit lumalabas na ang kanyang lakas bilang isang mandirigma ay mas pinalabis pa. 30 palapag ng trial tower, 30 palapag, hehe, hehehehe, ginawa namin ito dati. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Bilis, tingnan mo. Sa oras na ito, si Jiang Dongliu ay nagpahayag ng pag-uusisa tungkol sa paglusob ni Hong Dali sa trial tower, na labis na hindi angkop para sa kanyang edad, at sinabi ng ilang beses, tingnan mo, tingnan ang kanyang nakaraan ilang beses na ginamit ang mga layer na iyon. Ang sinabi niya ang gustong malaman ng lahat ng naruroon kaya pagkasabi niya nito ay natahimik muli ang lahat. Pagkatapos ay nakita ng mga tao ang lahat ng mga nagawa ni Hong Dali. Mga resulta ng trial tower ng Hong Dali, isang beses sa unang palapag. Isang beses sa ikalawang palapag. Isang beses sa ikatlong palapag. Isang beses sa ikalabing-walong palapag. Isang beses sa ikalabinsyam na palapag. Ikadalawampung palapag sa ikawalong palapag, isang beses. Sa ikadalawamputsyam na palapag, isang beses. Sa ika-30 palapag, isang beses. Sok, napanganga ang buong audience. Lahat ng mga layer, sabay-sabay. Lahat, anumang antas, sabay-sabay. Diyos ko, anong uri ng halimaw ang kailangan para magawa ang ganoong bagay? Naramdaman ni Jiang Dongliu na medyo mahina ang kanyang puso ngayon. Itong Hong Dali, hindi ba masyadong nakakatakot? Maaari bang maipasa ang lahat ng antas ng sabay-sabay? Ito, bilang pinuno ng 5 emperador ng Galaxy Nobles, may alam si Li Xuancheng tungkol sa Trial Tower. Natural na alam ni Li Xuancheng kung anong uri ng mga boss ang nasa ika-29 at ika-30 palapag ng Trial Tower. Upang sabihin na ang Hong Dali ay may malaking pagkakataon, posibleng makapasok sa ika-29 at ika-30 na palapag ng sabay-sabay. Kung tutuusin, ang mga boss sa dalawang palapag na iyon ay napakatalino, kaya makatuwiran na hayaan siyang pumunta ng direkta, ngunit ang unang 28 layer, ang Hong Dali na ito ay hindi mamamatay kahit isang beses. Siyempre, sa oras na ito, kalabisan ang magsabi ng anuman. Nakatayo dito si Hong Dali. Gustuhin mo man siya o hindi, maniwala ka o hindi, nakatayo siya doon, nakatingin sa iyo ng mingiti, sinasabi sa iyo na wala talagang paraan na makakapatay ka ng ganoong halimaw. Isang super genius ang konektado sa lalaking nasa harap niya na mukhang big boy sa tabi. Dali. Namula ang mukha ni Jiang Chenzo at mabilis ang tibok ng puso niya. Si Hong Dali ba ang walang katulad na henyo na matagal na niyang hinahanap, na sunod-sunod na makakaabot sa ika-30 palapag? Dati, napuno ako ng walang katapusang paghanga sa walang katulad na henyo na ito. Bilang resulta, nakatayo siya sa harap niya ngayon, at isa siya sa mga taong pinakakilala niya. Okay, ngayong alam na natin ang katotohanan tungkol sa lahat ng ito, kung gayon. Itinaas ni Jiang Dongliu ang kanyang mga braso at malakas na nagpahayag, naniniwala ako na kung ibibigay ko kay Hong Dali ang huling gantimpala sa oras na ito, walang tatutol. Tama ako, tama. Kailan? Sinabi niya ito, sinulyapan niya si Li Xuancheng na may ngiti, at si Li Xuancheng ay mukhang mas matanda siya 10 taon, ngumiti siya ng mapait at sinabi, ngayong nangyari na ang mga bagay, sino ang maaaring tutol sa iyong mga salita? No wonder ganito siya. Sa orihinal, dumating siya sa Hong Dali bago siya dumating, at nagplanong ganap na kontrolin ang Presbyterian Church. Pero ngayon parang tapos na ang lahat. Ang pinakamalakas na bagong dating sa pagsubok sa pag-promote na ito ay isinilang, at siya pa rin ang antas ng Diyos na halimaw na nakalusot sa ika-30 palapag ng Trial Tower. Ang gayong tao, hindi banggitin si Li Xuancheng, kahit ang buong Presbyterian Council o kahit ang buong Galaxy Nobles ay maglalakas loob na manakit. Kasi, ano ang ibig sabihin ng ganyang karakter? Nangangahulugan iyon na madaling makapasok si Hong Dali sa punong tanggapan ng matataas na ranggo sa DM Star Domain, at pagkatapos ng espesyal na pagsasanay, madali niyang makokontrol ang isang buong kalawakan. Sa madaling salita, sa hinaharap, si Hong Dali ay maaaring maging ang dakilang Panginoon ng buong kalawakan at ang tunay na opisyal ng hangganan. Sino ang nangahas na saktan ang gayong tao? Sino ang may kapital para saktan? Dahil ang lahat ay walang pagtutol, hayaan mo akong ipahayag ng maaga, ang matandang mukha ni Jiang Dongliu ay kasing saya ng isang mesla na krisantemo, ang pagtatasa ng promosyon ngayong taon ng pangkat ng rookie, ang pinakamalakas na rookie king ay ipinanganak. Ang nanalo ay si Hong Dali. Lahat ay nagbigay ng pinakamainit na palakpakan. Ang pagtatasa ng promosyon ay nahahati sa dalawang pangkat, pangkat ng bagong dating at pangkat ng gulugod. Ang bagong dating na grupo ay natural na grupo ni Hong Dali. Ang backbone group ay ang mga taong naging peripheral nobles sa loob ng ilang taon. Siyempre, ang grupong iyon ay kinakalkala ng hiwalay sa grupo ni Hong Dali. Ngayong siya na ang naging pinakamalakas na bagong dating na hari sa pagsubok sa pag-promote ng mga maharlika sa paligid ng kalawakan, ang susunod na bagay ay natural ang mga benepisyong makukuha niya. Malakas na inihayag ni Jiang Dongliu, dahil sa pambihirang pagganap ni Hong Dali at sa pagganap ng lahat ng nasa ilalim ng Hong Dali, ipinapahayag dito na si Hong Dali at lahat ng nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay makakatanggap ng mga sumusunod na gantimpala.
Ang Hong Dali ay direktang ipu-promote sa Black and White level double noble, bonus, 1 bilyong galactic coins. Isang manor na sumasaklaw sa isang lugar na 960 square kilometers, 8 planetary level 5 starships, at 64 na planetary level 5 guards. Levi's, direktang na-promote sa Black level peripheral noble, bonus, 4. 100 milyong galaxy coins. Isang manor na sumasaklaw sa isang lugar na 256 square kilometers, 4 na planetary level 5 starships, at 32 planetary level 5 guards. Li Yang, direktang na-promote sa Black level peripheral noble. Si Bai Heko ay direktang na-promote sa isang Black level peripheral noble. Bilang isang Black level peripheral noble, mayroong isang malaking grupo ng mga tao. Sa isang kisap mata, naging Black and White ang windbreaker ni Hong Dali. Tungkol naman sa ibang tao sa paligid niya, lahat ng trench coat ay naging itim. Kung ang taong ito ay magsusuot ng itim na pangitaas na sombrero, mukha silang gangster. Kabanata 952, agad na lumuhad ang lahat. Ang Hong Daligang ngayon ay mukhang sobrang nakakatakot. Isang Black and White level leader ang nanguna, at pagkatapos ay inutusan niya ang isang grupo ng Black level na peripheral nobles. Para silang mafia sa mundo. Lahat ng nasa audience ay natulala. Sa mga tanyag na salita, ang koponan ni Hong Dali ay masyadong mabangis. Sa sobrang takot ay hindi sila nang ahas magsalita. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay para kay Jiang Donglio na bigyan si Hong Dali ng napakalaking benepisyo sa pagkakataong ito ay ang paghahandang bumuo ng magandang relasyon kay Hong Dali. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang lakas, pupunta siya sa Deimos Star Territory para sa mataas na antas ng edukasyon. Masasabing tiyak na bagay ang pagtanggap ng pagsasanay sa marangal na punong tanggapan. Ang mga Black level na peripheral nobles ay natatakot na sila ay magiging walang halaga sa isang kisap mata, kaya ang mga regalo ay simple. Siyempre, ang mga ito lamang ay malinaw na hindi sapat. Ngayon alam na rin ni Jiang Donglio na sa lakas ni Hong Dali, bukod sa ang katunayan na ang mga barya ng galaxy ay maaaring palitan ng mga dim na barya sa ratio na 5:1 sa hinaharap, ang iba pang mga bagay ay hindi gaanong mahalaga, kaya ang susunod niyang inihayag ay ang tunay ang pangunahing punto. Dahil sa namumukod tanging pagganap ni Hong Dali, gumawa ako ng pansamantalang desisyon na ipadala si Hong Dali sa Fairy Star. Siyempre, ang Fairy Star ay palaging teritoryo ng Qingluan. Anong uri ng mga pakinabang ang makukuha ni Hong Dali doon? Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang kapalaran. Oo naman, sa wakas ay inihayag ng 5 Emperador Jiang Donglio ang pinakamahalagang gantimpala. Kung ano talaga ang ibig sabihin ng Fairy Star ay maaaring hindi malinaw sa maraming tao na naroon, lalo na yung mga bagong dating na naging red level o orange level na peripheral nobles, kaya't nagtanong silang lahat sa mahinang boses. Nasaan ang Fairy Star na ito? Parang mas makapangyarihan ito kaysa sa mga black level peripheral nobles. Oo, kung hindi posibleng sabihin ito bilang finale reward. Ipinaliwanag, Xianling Star, tiyak na iyon ang pinakamahalagang lugar na maaaring puntahan ng mga tao sa ating Galaxy Alliance. May Qingluan na nagbabantay dito, at ang pinakamahalaga ay makakakuha ka ng Soul Stones doon. Soul Stones. Oo. Doon nakuha ni Li Haokong ang kanyang Soul Stone. Kapag nakuha mo na ang Soul Stone, maaari kang maging isang taong may kakayahan. Siguradong tataas pa ang iyong lakas. Nang marinig nila na may ginawang Soul Stones doon, hindi alam ng lahat ng nasa kwarto. Napabuntong hininga ang lahat. Totoong napakalakas ng mga tao sa paligid ng Hong Dali, ngunit halatang lahat sila ay mga taong hindi pa nakakasama ng Soul Stone. Kung pupunta tayo sa Fairy Star at pagkatapos ay magiging mga esper. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang ritmo ng isang grupo ng mga taong may kakayahan, Dam. Haha, Dali, congratulations. Sumugod si Yin Tianzang at nakangiting nagsabi, ang Fairy Star. Ito ay isang magandang lugar para makakuha ng Soul Stones. Kung ikaw ay mapalad, makakakuha ka ng ilang makapangyarihang Soul Stones. Ang ganap na lakas na yun ay maaari tayong pumunta sa susunod na antas. Oh, tama na, walang pakialam na sabi ni Hong Dali. Wala siyang pakialam sa lahat ang susi ay hindi maaaring pagsamahin ng kanyang pangangatawan ang Soul Stone. Yung isa, meron pang isa na sinasabing pinakakahangahangang kakayahan na naghihintay sa kanya sa kabilang side ng sistema, kaya hindi siya nababalisa, kaya lang, pumunta ka doon, parang okay lang. Ang iba ay gugugulin ng kanilang buong buhay. Isang kapalaran na kahit na hindi posible, ngunit naging okay sa kanya. Dali, inihayag ni Jiang Donglio ang gantimpala. Lumakad siya at nakangiting sinabi, siguro nakita mo na itong Qingluan sa Fairy Star. Sa katunayan, medyo na-curious ako nang dumaan ka sa ika-29 na palapag. Venerable Qingluan, anong klaseng regalo ang ibinigay ko sa iyo? Ito ay isang bagay na ikina-curious ng lahat, kaya lahat ng mata ay nabaling kay Hong Dali. Oh, sa totoo lang hindi naman masama, sabi ni Hong Dali na walang ekspresyon habang yakap-yakap si AKA mula sa kanyang ulo, iyon na nga, isang sobrang nakakain na alibughang ibon. Buntong hininga hinihingal ang buong audience. Tunog ng aircon. Ang kagalang-galang na Qingluan ay nagbigay kay Hong Dali ng alagang hayop.
At sa paghusga sa kung ano ang ibig sabihin ng Hongdali, bagaman ang ibon na ito ay walang espesyal, ito ay sobrang nakakain. At kung ano ang maaaring ibigay ni Qingluan ay hindi dapat masyadong masama, kaya napalunok si Jiang Donglio, ang pagkakakilanlan ng batang ito ay. Maaaring ito ay. Sabi ni Sister Chinyaw na kanya ito, anak, ngumuso si Hongdali, syempre, medyo pangit lang siya. Agad namang lumuhad ang lahat. Ang anak ni Venerable Qingluan. Ang anak ni Venerable Qingluan. Ang gayong pangit na munting ibon ba ay anak ni Venerable Qingluan? Ngayon naiintindihan ng lahat ang isang bagay, iyon ay, kahit sino ang nasa paligid ng Hongdali, kabilang ang mga hayop, hindi sila dapat maliitin. Ilabas ang ganyang pangit na munting ibon, anak ni Qingluan. Okay, ganap na nabigla si Li Xuancheng at hindi nakapagsalita, ibinigay pa nga sa iyo ni kagalang-galang Qingluan ang kanyang anak. Mukhang hindi talaga mababa ang katayuan mo sa kanyang puso. Gayon din no wonder na bigla siya. Binigyan ng kagalang-galang na Qingluan si Hongdali ng isang bata sa virtual na mundong ito, na nangangahulugan na si Hongdali ay maaaring magkaroon ng napakagandang relasyon sa batang ito, upang kapag pumunta si Hongdali sa Fairy Star sa hinaharap upang makita siya sa katotohanan ang maliliit na lalaki na ito ay may napakalapit na relasyon sa isa't isa. Kaya't alam na niya ngayon na kahit na ano, itong Hongdali ay hindi mahahawakan kahit na ano. Kailangang ihambing ng mga tao ang kanilang mga kalakal sa isa't isa, ngunit talagang walang paghahambing sa Hongdali. Ngayong naayos na ang lahat, hindi na masyadong maaayos ni Hongdali si Jiang Dongliu ngayon. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Dongliu ay itinuturing na ngayon na pinuno ng isang maliit na nayon, ngunit ang Hongdali ay katumbas na ng kalihim ng mahistrado ng county. Ang intensity ng kanyang mga salita ay tiyak na hindi sa parehong antas. Dahil wala nang ibang gagawin, ngumuso si Hongdali, kung ganoon ay matutulog na ako. Kung walang nangyari bukas, alis na tayo. Oh, nga pala, iba ang naisip ni Hongdali, nakarating na kami ng mga gangster sa mansyon. Pagdating ng oras, palitan ang lahat ng maliliit sa mga barya ng galaxy at ilagay ang mga ito sa aking account. Hindi pa rin namin gugustuhing mamuhay ng magkasama. Okay, walang problema. Direktang tumango si Jiang Dongliu. Alam na rin niya ngayon na napakaganda ng relasyon ni Hongdali sa kanyang mga nasasakupan, at tiyak na ayaw nilang maghiwalay. Nagtanong muli si Jiang Dongliu, kung tungkol sa iba pang mga bagay, mayroon pa ba kaming maitutulong sa iyo? Pagkatapos ng lahat, nagpaplano kang pumunta sa Fairy Star. Ngayong napagkasunduan mo na ang mga usapin dito, direkta naming aayusin ang mga ito para sa iyo. Oo, ayos lang, nag-isip sandali si Hongdali, at pagkatapos ay sinabi, ipadala mo lang ang mga mothership at guard na iyon sa aking planetang tahanan, na siyang bagong planetang tahanan ngayon. Isusubasta ko ito sa unang pagkakataon. Ang binili ko sa auction house. Natural na hindi malilimutan ni Hongdali ang planeta na binili niya sa auction house bilang bagong kolonya para sa mga tao sa Earth. Ang misteryosong tiyuhin, ang tiyuhin ng pinuno, si Liu Mengzin, Muzi, Xiaoliang Yifeng at ang mga dati nilang kaibigan mula sa lupa ay nandoon ngayon, kaya natural na kailangang ayusin ni Hongdali ang ilang mga gwardya upang pumunta doon at maging responsable sa pagprotekta sa kaligtasan doon. Sa kabuuan, aabutin ng 12 ng mga planetary 5th level motherships para makalusot ngayon, at ang pagpapadala sa kanila doon ay talagang isang puwersa. Well, okay, walang problema. Patuloy na tumango si Jiang Dongliu, kung gayon ay aayusin ko ang lahat ng mga bagay na ito para sa iyo kapag nakabalik na tayo. Sige, wala nang iba, pagkatapos ay matutulog na ulit ako. Humikab ulit si Hongdali. Para na siyang demonyong hari ngayon. Sabi niya, matulog na ulit siya. Sino ang may lakas ng loob na pigilan siya? Nagmamadaling sinabi ni Li Xuancheng, bueno, dali, hindi namin aabalahin ang iyong pagtulog ngayon. Kung kailangan mo ng anuman, maaari kang magpadala ng direktang makipag-ugnayan sa amin. Nangangako kaming tutulungan kang gawin ang lahat. Ang kanyang saloobin ay 180 degrees. Sa isang malaking pagliko, lahat ng tao sa kanilang paligid ay napabuntong hininga. Iba ang tingin sa kanya ni Jiang Dongliu, okay, Lao Li, mayroon ako sa iyo. Ngayon naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng mawala ng pag-ibig ng mas mabilis kaysa sa pagbabalik loob ng libro. Haha, gaano man kahirap, namula rin ang matandang mukha ni Li Xuancheng. At mabilis na inibo ang topic, masaya ba ngayon? Masaya, masaya, Tara, inom tayo dali, treat kita. Si Jiang Dongliu ay ganap na nanlumo. Ang matandang ito ay talagang magaling maghusga ng mga bagay-bagay. Timon. Pero hindi katakataka, kung talagang ipagpilitan niyang makipag-away kay Hongdali, kahit punuin niya ang lahat ng yaman ng pamilya niya, hindi ito magiging sapat. Pagkaalis ni Hongdali, nakahanap ng pagkakataon si Jiang Chenzo at hinayla ang manggas ng kanyang lolo na si Jiang Dongliu. Namula ang batang babae at bang-ulong, lolo, gusto kong pumunta sa Fairy Star kasama si Dali para maglaro, okay. Okay. Agad na tumawa si Jiang Dongliu nang marinig niya ang mga salita ni Jiang Chenzo. Ang mahal kong apo na ito ay nagpakita ng mga palatandaan noon na siya ay may pambihirang paghanga para sa henyo na lumalaban sa langit na nakapasok sa 30 palapag ng Trial Tower.
Sa orihinal, ang taong iyon ay hindi kailanman natagpuan, na mabuti, ngunit ngayon ang taong iyon ay talagang lumitaw, ito ay si Hongdali na palaging may magandang relasyon kay Jiang Chenzo. Ngayon, si Jiang Dongliu ay walang pagpipilian kundi ang gumawa ng anuman. Ang pagkakakilanlan ni Hongdali ay hindi maaaring masaktan ngayon, kaya maaari lamang siyang magbigay-pugay. Ngunit kung talagang susundan siya ni Jiang Chenzo, malamang na ang pamilya Jiang ay mawawala na, tama ba? Ito ay talagang isang hindi malulutas na problema. Chenzo, bakit hindi mo ito pag-isipang mabuti? Napabuntong hininga ng malalim si Jiang Dongliu, alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon, huwag kang mabalisa ngayon, makinig sa mga salita ni Lolo, huwag maging pabigla-bigla, at bumalik tayo ng sama-sama total, paano? Ito. Dumilim ang mukha ni Jiang Chenzo, ngunit kung tutuusin, ang kanyang lolo ang nagsabi nito, kaya kailangan pa rin niyang pakinggan ito, sige, uuwi muna ako. Lolo, kailangan mong pumunta. Well, syempre, sige. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Jiang Chenzo, walang magawang umiling si Jiang Dongliu. Kung ang babae ay mas matanda o hindi ay isang maliit na bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ipagpatuloy ang linya ng pamilya. Si Jiang Dongliu ay hindi isang matandang matigas ang ulo na minamaliit ang iba, ngunit paano kung putulin ng pamilya Jiang ang henerasyon ni Jiang Chenzo? Kabanata 953, isang alon ng maliit na kamay. Galaxy Alliance, sa isang tavern sa pangunahing lungsod ng Shinra. Ito ay talagang isang maliit na tavern, mga 30 metro kwadrado lamang. Sa pangunahing lungsod ng Shinra, kung saan palaging may malalaking hotel na ilang libong metro kwadrado, maaari nga itong ituring na isang sobrang hindi kapansin-pansin na tavern. Ang dekorasyon ng tindahan ay hindi maluho, ngunit ito ay sapat na malinis, ang mga bintana ay maliwanag at malinaw, at ang batang babae na naghahain ng alak ay medyo inosente, na may magandang ngiti, na nagpapaginhawa sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang kagandahan at kagandahan ay madalas na kumakatawan sa higit pa sa mga walang laman na salita. Sa oras na ito, may dalawang matandang lalaki rito, nag-iinuman. Oh, Dongliu, ininom ni Li Xuancheng ang alak sa tasa sa isang lagok, umiling at sinabing may mapait na ngiti, talo na ako sa iyo ngayon. Haha, sinong mag-aakala na si Hongdali, isang maalamat na alibughang anak, ay talagang magagawa ito. Sa ganoong tagumpay, sayang, sinong nagsabi sa iyo na napaka-ambisyosa mo? Kinagat ni Jiang Dongliu ang kanyang mga labi, napakagaling mong magsanay ng tapat. Sa kabuuan, malapit ka lang maabot ang antas ng bituin. Ito na ba ang huling hakbang? Bueno, mayroon pa ring huling hakbang, sabi ni Li Xuancheng na medyo nanlumo, ang antas ng bituin ay nangangailangan ng lahat ng mga katangian na lumampas sa 1,800 puntos. Ako ay nasa 100 puntos pa rin mula dito, bagaman ang pagkakaiba ay hindi marami, ngunit hindi ganoon kadaling talagang umakyat. Oo, may natural na mga antas ng bituin sa itaas ng antas ng planeta. Ang antas ng planeta ay maaari lamang ituring bilang ang antas ng pagpasok sa universo na ito. Kapag umabot sa ikalimang planetary level, bahagyang tataas ang antas ng buhay ng isang tao at maaaring tumaas ang kanyang lifespan. Ngunit ang pag-abot sa antas ng bituin ay ang tunay na malaking pagtalon. Sa puntong ito, ang buhay ay tataas sa 300 taon, na hindi isang ordinaryong span. Kapag naabot mo ang antas ng bituin, maaari kang magkaroon ng habang buhay na 300 taon. Naiinggit ako. Nakangiting napabuntong hininga si Jiang Dongliu. Bagamat isa siya sa 5 emperador tulad ni Li Xuancheng, talagang mas masahol pa siya kaysa kay Li Xuancheng. Nag-isip sandali si Jiang Dongliu. Umiling siya at sinabing, ang numero 1 henyo sa aming angkan, si Mo Chanji, ay isang hakbang lamang ang layo mula sa antas ng bituin. Sayang naman, kung makakalusot siya sa antas ng bituin, paano siya matatalo kay Duan Zuan? Ang labanan sa pagitan ni Mo Chanji, ang nangungunang master sa East Galaxy, at ang maalamat na master na si Shizuan ay maaalala sa kawalang hanggan at palaging pinag-uusapan. Sadyang komplikado ang sitwasyon sa loob, ngunit hindi madaling ipaliwanag sa mga tagalabas. Paano ito magiging napakadaling makalusot sa stellar level? Walang magawang sinabi ni Li Xuancheng, masasabing gumamit ako ng hindi mabilang na pinansyal at material na mga mapagkukunan upang makamit ang aking kasalukuyang lakas. Ilang elixir sa universo ang nakonsumo ko. Hindi ko pa rin ito maabot ngayon. Wala kang magagawa. Ito ay nangangailangan ng maraming pagkakataon upang makapasok sa antas ng bituin, ngunit tiyak na nangangailangan ito ng higit pa sa pagsusumikap. Sa sansinukob na ito, karamihan sa mga tao ay may tagal ng buhay na wala pang 150 taon. Ang ikalimang antas ng planeta ay magiging mas mataas, malapit sa 200 taong gulang. Gustong maging mas mataas. Kailangan itong makapasok sa antas ng bituin. Sa kasong iyon, ang haba ng buhay ay maaaring umabot sa 300 taon. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng buhay ng tao ay karaniwang nasa loob ng numerong ito. Ito ang hangganan ng antas ng buhay at hindi ganoon kadaling masira. Kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan iyon, iwinagayway ni Jiang Dongliu ang kanyang kamay, kung pag-uusapan, medyo na-curious ako. Bakit sabik na sabik kang kunin si Hongdali?
Dapat mong sabihin sa akin ngayon, tama. Nandito si Li Xuancheng sa pagkakataong ito. Ang pangunahing layunin ay alisin si Hong Dali. Ngunit bakit, hindi siya nagsalita ng kahit ano, kaya talagang curious si Jiang Dongliu kung ano ang maaaring maging agresibo kay Li Xuancheng. Alam mo ang tungkol sa pagpunta ni Hong Dali sa Earth upang labanan ang Zerg, tama ba? Tumingin si Li Xuancheng kay Jiang Dongliu, maraming pandaraya dito, hindi mo ba naisip na mabuti? Ano ang nangyari sa unang yugto ng pakikipaglaban sa Zerg? Sumimangot si Jiang Dongliu, hindi ba nila nalaman na napakaraming Zerg sa lupa at umatras? Ano ang mali doon? Kami at ang Zerg ay palaging nakikipaglaban hanggang sa kamatayan, ngunit hindi namin maaaring pumatay ng mga tao na alam na kami ay matatalo. Tama ba? Iyon ay nagtanong sa aming mga tao kung bakit ako umatras kapag kami ay hindi. Sa totoo lang, ang labanang tulad nito ay hindi pangkaraniwan. Ang inaalala ko ay, naging seryoso ang mukha ni Li Xuancheng, bakit ngayon ang lupa? May King Sid doon. Dahil alam mo ang dahilan ng King Sid. Anong ibig mong sabihin? Nang banggitin ito ni Jiang Dongliu, bigla siyang ngumiti, mayroon akong health gem, tama ba? Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang pinto ng kalawakan, pagkatapos ay naglabas ng isang hiyas para sa kalusugan at ipinagmamalaki ito sa harap ni Li Xuancheng, ito ay regalo mula kay Dali, hehe, naiinggit ka ba? Hindi sinabi ni Li Xuancheng kung naiingit siya o hindi. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagtaksil sa kanya. Ito. Nais ni Li Xuancheng na matamaan siya hanggang mamatay, napakamahalagang bagay, Hong Dali, ang bastard, ang nagbigay sa iyo ng ganito. Health gem, iyon na. Sa bagay na ito, maaari mong direktang alisin ang lahat ng dumi sa katawan at linisin ang lahat ng katangian ng katawan. Kung gusto kong makapasok sa star level, kailangan ko ang bagay na ito. Ngayon naiintindihan na ni Jiang Dongliu kung bakit sabik na sabik si Li Xuancheng na mahanap ito. Galit na galit si Hong Dali. Ang pangunahing layunin niya ay ang kalusugang hiyas pa rin. Kaya ang tanong na gusto niyang itanong kay Hong Dali ay kung alam ni Hong Dali ang tungkol sa hiyas ng kalusugan mula nang lumitaw ang king species sa mundo. Ngunit ngayon tila malinaw na ang sagot. Matandang Li, sabihin mo ang totoo, huminga ng malalim si Jiang Dongliu, makinig ka sa akin, bago pa kayo magkagulo ni Hong Dali, bilasan mo. Pumunta ka at magmakaawa sa kanya. Bagamat walang puso ang bastos na ito, alam kong napakabait pa rin niya. Kung ipinakita mo ang iyong sinseridad, marahil ay patatawarin kanya, bagamat hindi ko alam. Wala tayong masyadong pakikitungo sa kanya, ngunit kahit anong gulo, hindi natin siya kayang harapin, kahit anong gulo. Tama. Well, naiintindihan ko. Naging sabik ang ekspresyon ni Li Xuancheng, huwag kang magsabi ng kahit ano. Hahanapin ko ang bastard na si Tianxing na iyon at dadalhin ko siya para hanapin ng personal si Hong Dali. Sa loob ng street, Heberg Hotel. Bagamat ang Hong Dali ay nabigyan ng isang malaking manor na 960 square kilometers, pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi pa handa at maaari lamang itayo ng pira-piraso. Anyway, siguradong hindi siya makakatagal dito, kaya pinili pa rin ni Hong Dali at ng iba pang people na bumalik sa street. Heberg Hotel para manatili muna. Sa kabutihang palad, si Hong Dali at ang iba ay taga-Earth, kaya hindi nila kailangang bigyang pansin kung saan sila nakatira. Hindi mahalaga kung saan sila nakatira. Pagkatapos ng pagtatasa ng promosyon, si Hong Dali at ang isang malaking grupo ng mga tao ay nakaupo sa sofa sa lobby sa ikawalong palapag, nag-uusap. Pagkatapos ng lahat, pupunta siya sa misteryosong Fairy Star, at ang mga bagay sa panig ng Galactic Alliance ay kailangan pa ring ayusin sa ilang lawak. Young Master, tumingin si Ling Xiaoyi sa matalinong computer na dala niya at nakangiting sinabi, si Uncle Jiang Dongliu ay sumagot na. Lahat ng mga manor ay ginawang Galaxy Coins, at Young Master, na-promote ka na sa Black and White Level Noble. Pati na rin ang reward funds para sa iba na ma-promote sa Black Level Peripheral Nobles, lahat ay na-transfer na sa iyong Galaxy na Master, 1 bilyon ang lahat. Mga barya, bilyong Galaxy Coins. Nang marinig ang numerong ito, huminga ng malalim ang lahat ng naruroon. Bagamat medyo nakahanda na ang lahat para sa ganoong numero, parang napaka-magical pa rin ito. Ang pagsubok sa pag-promote ngayon ay talagang hindi walang kabuluhan. Sa isang kisap mata, nakakuha ako ng 1.2 bilyong galactic coins. Sobrang nakaka-excite. Haha. Oo, hindi masama, napakarami, haha. Tumango si Hong Dali na may kasiyahan. Sa katunayan, noong una siyang pumunta sa pagtatasa ng promosyon na ito, puro siya tumulong kay Jiang Chenzo. Sa huli, sinong mag-aakala na ang isang biyahe ay nagkakahalaga ng 1.2 bilyong Galaxy Coins, na hindi masama. Dali, ano ang gagawin mo sa napakaraming pera? Nagtanong si Tang Moxon, gagamitin mo ba ang lahat para sayangin ang iyong pamilya? Well, kung ang iba ay gumastos ng kanilang pera, sila ay naghahanap ng kamatayan. Ngunit nag-aksaya ng pera si Hong Dali, at iyon ay isang seryosong karera. Naiintindihan mo ba ang karera? Hindi madali iyan, nakangiting sabi ni Hong Dali, mayroon tayong kabuuang 2 bilyong baon na natitira. Kung may gusto kang bilhin, bilhin mo na lang. Anyway, numero na lang ang pera kapag hindi ginagastos. Welcome ka.
Ang natitira 10 bilyon, Xiaoyi, mangyaring makipag-ugnayan sa misteryosong tiyuhin at sa punong tiyuhin sa New Earth at ilipat ang pera sa kanila. Sa tingin ko, hahanapin ito ng iyong kapatid na si Ling Move. Tamang-tama sa ganitong paraan, kung mayroon silang pondo, ito ay mas mahusay para sa pagtatayo. Si Hong Dali ay ganoong tao, at hinding-hindi niya makakalimutan ang kanyang mga kaibigan. Kung sinabi niya na gagastusin niya ang lahat ng pera sa kanyang sarili, iyon ay isang maliit na pahayag. Ngunit tingnan mo siya ngayon, nagbigay lang siya ng 10 bilyong galactic coins sa New Earth ng sabay-sabay. May kanya-kanya siyang pakinabang at hindi nakakalimutan ang mga taong nakapaligid sa kanya, kaya naman nakakawala siya kahit saan siya magpunta, di ba? Okay, young master, walang problema. Nakangiting tumanggaw si Ling Xiaoyi, gagawin ko kaagad. Dali, ang galing mo. Hinalikan ni Tang Moxon si Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi na nasisiyahan si Tang Moxon sa desisyon ni Hong Dali. Hehe, okay lang, hindi okay. Ngumiti si Hong Dali at hinalikan si Tang Moxon pabalik, nandyan ang pamilya ni Xingchen at Sister Nianwei sa New Earth. Nangangailangan ng pera ang bagong construction pero talagang bawal ito. Kalimutan mo na. Sabay-sabay na tumawa ang lahat, at nag-thumbs up ang dog-legged na si Liang, young master is the young master after all, otherwise, how could our brother Levi practice so hard? Oh, the previous battle with Li Hao Kong was just terrible. Hang until you fly, haha. Okay lang, namula ang mukha ni Levi, ang pinakamahalaga ay ang young master ay karapat-dapat sa akin. Karapat-dapat, iyon lang ang maibibigay ni Levi. Ang mabait ay walang talo. Nagtawanan ang lahat, ngunit habang tumatawa sila, bumalik si Ling Xiaoyi. Sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay lubhang kakaiba, young master, Li Xuancheng, kasama sina Li Hanhong at Li Tianxing, humiling na makita. Kabanata 954, yumuko sa publiko. Pagkatapos makinig sa ulat ni Ling Xiaoyi, lahat ng naruroon ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Li Xuancheng, Li Hanhong at Li Tianxing, mangyaring makita ako. 3 henerasyon ba ng mga lolo't lola ang humihiling na makita ka? Hindi ba ito ay medyo masyadong exaggerated? Ano ang kanilang gagawin? Pumunta sa iyong pintuan upang umamin ng pagkakasala. Sa lobby ng Street, Heberg Hotel, may mga waiter ng hotel na nakatayo paikot sa buong lobby sa unang palapag. Nakatayo ang lahat na nakayuko sa 45 degree na anggulo, nanginginig sa takot. Marami rin ang mga bisita sa hotel na namutla ang mukha sa takot. Bumagsak ang katahimikan. Si Li Xuancheng, ang pinuno ng 5 Emperors of the Galaxy Nobles, ay nakatayo sa gitna ng lobby ng hotel na may seryosong tingin, nakasuot ng malaking silver white windbreaker na may mga salitang, 5 Emperors. Magalang na nakatayo sina Li Hanhong at Li Tianxing sa likod ni Li Xuancheng, hindi nang ahas na huminga. Walang sinumang naruroon ang nakakaalam kung ano ang kanilang gagawin dito, ngunit alam nilang lahat na ang ganitong bagay ay hindi isang bagay na maaari nilang hulaan. Ano ang sinasabi ko, Tio Li? Habang naghihintay si Li Xuancheng at ang iba pa, isang tamad na boses ang tumunog. Napatingin silang tatlo at nakita nila si Hong Dali na nakasuot ng black and white windbreaker na galing sa elevator. Pagbaba nila, kakaibang sinabi ni Hong Dali, pumunta ka rito na may napakalaking kilig, parang hindi na kailangang gawin ito, tama. Tingnan mo, natatakot ang mga taong ito. Ah, haha, Dali, bumaba ka na rin. Si Hong Dali ay lumitaw sa sandaling siya ay lumitaw, si Li Xuancheng ay gumawa ng isang hakbang na halos nabigla sa lahat ng naruroon. Tumawa siya ng malakas at nanalo. Una ay binigyan niya si Hong Dali ng isang magiliw na yakap, at pagkatapos ay malakas na sinabi, itong walang kabuluhan kung ito ay nakasakit sa iyo noon. Dinadala ko siya dito upang humingi ng tawad sa iyo ngayon. 5 emperador ang pinuno, si Li Xuancheng, ay talagang dinala ang kanyang apo upang humingi ng tawad sa isang peripheral noble. May nangyari bang mali sa mundong ito? Paano nangyari ang ganoong bagay? Bagamat ang lahat sa madla ay hindi nang ahas na magsalita, ang lahat ay nag-isip sa kanilang mga puso, ang mundo ay dapat na magulo. Kung hindi, paano posible para sa mga maharlikang galactic na humingi ng tawad sa mga peripheral nobles? Iyan ang 5 emperador, talagang humihingi ng tawad sa mga maharlika sa paligid. Paano ito posible? O aking Diyos! Sa isang grupo ng mga black level na noble, napakabaliw ng mundong ito. Napaisip din si Hong Dali nang makita niya ang malaking bilog ng mga taong nakatayo sa paligid. Napabuntong hininga. Ang Li Xuancheng na ito ay medyo kalkulado. Dinala niya sina Li Hanhong at Li Tianxing para humingi ng tawad, at napakaraming tao ang nanunood. Sapat na yun para bigyan siya ng mukha. Hindi makatwiran kung patuloy siyang magiging mangmang. Kaya napakasimpleng ngumiti si Hong Dali at sinabing, tingnan mo kung gaano ka magalang, Tio Li. Ito ay isang bagay ng nakaraan. Ito ay wala. Ito ay isang bagay ng nakaraan para sa iyo, ngunit para sa akin, ito ay isang bagay ng nakaraan. Pero hindi natin pwedeng pabayaan na lang. Hinamplas ni Li Xuancheng si Hong Dali ng malakas sa balikat, pagkatapos ay bumaling kay Li Tianxing, na nakatayo sa tabi na may maputlang mukha, at malakas na sinabi, ikaw bastard, ano ang sinabi ko noon? Halika dito agad.
Nang makita ang matinding galit sa mukha ng kanyang lolo, mahigpit na kinuyam ni Li Tianxing ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay kailangan niyang lumapit at bangulong, dali, kasalanan ko ang lahat noon. Nagkamali ako. Please, huwag kang tumulad sa akin, okay? Iniyuko ni Li Tianxing ang kanyang ulo. Nakayuko talaga si tao. Ganyan na ba ako kaliit ng isip? Nagkibit balikat si Hong Dali, well, sa totoo lang, wala na talaga tayong magagawa sa sitwasyon noong panahong iyon. Kinausap ako ni Li Xuancheng, isang matandang fox, sa mahinang boses sa harap ng napakaraming tao, at si Li Tianxing humingi ng paumanhin ng personal, ano pa ba ang magagawa ko? Kung hindi ako makapagpakita ng awa, hindi ang pinakamahalagang bagay na patayin ang lahat ng tao, at hindi ang pinakamahalagang bagay na patayin ang lahat. Gusto talaga nilang patayin si Li Tianxing. Ito ang tinatawag na kapatid na Tianzong at Chen Zhu. Napakasimple ng ideya ni Hong Dali. Maaga o huli, ang usapin ni Li Tianxing ay dapat na maunawaan. Ngayon ay maaari na tayong tumalikod ng isang hakbang. Hindi na kailangang ayusin ang awayan. Kung ganoon, magiging mahirap ang buhay para sa lahat. Sa huli, nagtapos si Hong Dali, kami ay aliberga, hindi isang mamamatay tao. Hehe, napakabait mo. Hinalikan nitang Moxon si Hong Dali sa mukha, okay, sa tingin ko sa pagkakataong ito, bagamat tiyak na hindi papayag si Li Tianxing, malamang na hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anumang maliliit na galaw sa maikling panahon. Direktang inilarawan ni Hong Dali si Li Tianxing, ang mga taong natatakot sa kamatayan ay karaniwang natatakot sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Pag-urong ng mga itlog. Sa pangunahing lungsod ng Shenluo, sa mansyon ng pamilyang Lord Jiang. Si Jiang Chenzo ay nakaupo sa sofa na nakayuko, habang sina Jiang Duxing at Jiang Dongliu ay parehong seryosong tumingin. Chenzo, balak mo ba talagang pumunta sa Fairy Star kasama si Hong Dali? Tanong ni Jiang Duxing sa malalim na boses. Paanong hindi maintindihan ni Jiang Duxing ang ibig sabihin ni Jiang Chenzo? Ang walang katulad na henyo na hinahanap niya ay si Hong Dali, na nakikipaglaro sa kanya araw-araw. Maganda na ang relasyon ng dalawa, at ngayon ay idinagdag ang relasyong ito sa relasyon. Sa paghanga ni Jiang Chenzo sa mga bayani, natural na imposible para sa kanya na manatiling walang malasakit. Well, kailangan kong pumunta. Bagamat ibinaba ni Jiang Chenzo ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na tingnan ang kanyang ama, ang kanyang sagot ay lubos na umaayon. Kabanata 957 ang mabuting balita ng bagong lupa. Si Jiang Chenzo ay ganoong tao. Karaniwan siyang kalmado sa lahat ng bagay, ngunit siya ay napaka-assertive. Kapag nakapagpasya na siya ng isang bagay, walang gaanong tao ang makaka-address sa kanya. Sayang, napabuntong hininga si Jiang Dongliu at walang magawa, hindi kami mga taong minamaliit ang iba. Masyado kaming optimistiko tungkol sa Hong Dali noon. Ang batang ito ay may mabait na puso at magandang personalidad. Marunong din siyang alagaan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Siya ay palaging napakabuti. Okay. Pero ang pinakamalaking problema ay imposibleng magkaanak kayong dalawa sa hinaharap. Anak, ito ang pinakamalaking problema para kay Jiang Chenzo at Hong Dali. Ano ang kabuuang populasyon ng mga galactic aristocrat na beta stars? Sa higit sa 200,000, bawat galactic noble ay isang napakahalagang asset. Kaya gaano man kalaki ang kanilang pagkakamali, hindi talaga sila mapapatupad. Napakaliit kasi ng populasyon. Sa bilang na ito, magiging sapat na mahirap na ipagpatuloy ang linya ng pamilya, ngunit kung imposibleng magpakasal ang mga susunod na henerasyon. Kung tutuusin, mukhang hindi naman ganoon karaming tao ang nawawala, ngunit kung kalkulahin mo ang account, madali itong maunawaan. Ang kasalukuyang galactic nobles ay karaniwang monogamous. Hindi ito nangangahulugan na mayroong ganoong legal na paghihigpit. Ang susi ay ang kasalukuyang ratio ng mga kabataang lalaki sa mga kabataang babae ay halos eksaktong isa sa isa. Dahil sila ay monogamous, karamihan sa mga pamilyang marangal sa galactic ay maaari na lamang magkaroon ng isang anak na natitira. Hindi naman sa ayaw na nilang magkaroon ng isa pang anak, pero hindi na talaga sila magkakaanak. Sa hindi malamang dahilan, sa nakalipas na 1,000 taon o higit pa, halos lahat ng pamilya ng mga maharlika sa galactic ay isang beses lang mabuntis. Pagkatapos ay lumitaw ang problema. Sa ganoong rate ng kapanganakan, ang populasyon ay dapat na lumiliit at lumiliit. Naniniwala akong maiintindihan ito ng sinumang marunong magbilang. Sa makatuwid, hindi kalabisan na sabihin na ang mga maharlikang galactic ngayon ay nakaupo lamang dito at naghihintay na mamatay. Maaaring hindi ito problema sa maikling panahon, ngunit sa paglipas ng panahon. Ang ganyang resulta. Alam ko rin, walang magawa si Jiang Chenzo. Sa orihinal, hindi siya nang ahas na umasa ng labis sa mga relasyon. Sino ang tumatawag sa kanyang sarili na isang galactic noble? Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala siyang magandang pangitain para sa pag-ibig. Noong unang panahon, naisip din ni Jiang Chenzo na ang taong mahal niya ay isang napakatalino na tao, isang henyo,
isang walang katulad na henyo, na palaging magiging focus ng atensyon kahit nasaan man siya. Isa siyang dakilang bayani, isang dakilang bayani na kayang baguhin ang lahat. Nang maglaon, lumitaw ang Trial Tower. Yung misteryosong henyo. Ang sunod-sunod na paglusot sa 30 palapag ay nag-iwan ng walang hanggang impresyon sa puso ni Jiang Chenzo. Pero ngayon, ang taong ito ay si Hong Dali, na araw-araw niyang nilalaro, kahit na siya ay isang aliberga, kahit na siya ay walang puso. Ngunit ang kanyang mga pakinabang, tulad ng kanyang mga pagkukulang, ay naging dahilan upang hindi siya makalimutan ni Jiang Chenzo anuman ang mangyari. Alam niya kung paano protektahan ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang pamilya, siya ay mabait, at siya ay masaya. Hinding-hindi magkakaroon ng sobrang pressure kapag kasama mo siya, palagi kang magiging masaya, at hindi mo kailangang mag-isip o magsabi ng kahit ano. Maaaring wala siyang matatamis na salita sa kanyang labi. Pero sa puso niya, I will always pretend to be you at iisipin kita kapag may nangyaring maganda. Kaya nahulog si Jiang Chenzo. Alam niya, kung hindi siya magsisipag sa pagkakataong ito, pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lolo, huminto si Jiang Chenzo, at pagkatapos ay mahinang sinabi, gusto kong pumunta sa Fairy Star at sumama sa kanya. Kung talagang hindi tayo angkop na magkasama, babalik ako, okay. Nang makitang sinabi ito ni Jiang Chenzo, nagkatinginan sina Jiang Dongliu at Jiang Duxing at sabay na bumantong hininga. Umuulan at gustong magpakasal ng nanay ko. Wala na talaga tayong magagawa. Lalo na ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Hong Dali ay hindi nila maabot. Noong nakaraan, upang maiwasan ang mga ganoong bagay na mangyari, ipinadala sana si Jie Shola upang kunin ang mga ganoong bagay sa simula. Gayunpaman, ngayon na ang sitwasyon ni Hong Dali ay naging isang katotohanan, huli na upang sabihin ang anuman. Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam si Jiang Dongliu ng lamig sa kanyang puso na dumiretso sa tuktok ng kanyang ulo. Ang Hong Dali na ito ay tila nagbibiro sa buong araw ng hindi seryoso, ngunit sinasadya man niya o hindi sinasadya, sa madaling salita, siya ay talagang kakilakilabot. Hindi kailanman ipinahayag na nakalusot siya sa ika-30 palapag ng Trial Tower, ngunit nalantad ito sa pagtatasa ng promosyon. Sa pagkakataong iyon, halos lahat ng peripheral nobles ay alam na ngayon na siya ang super genius. Sa ganoong eksena, syempre si Jiang Dongliu lang ang makapanalo sa kanya. Sa sandaling ipahayag ang mga gantimpala, malamang na malalaman ng buong kalawakan na siya ang misteryosong tao. Huli na para gumawa ng anumang aksyon laban sa kanya sa oras na ito. So to sum it up in one sentence, itong Hong Dali na ito ay hindi kumikilos, o kapag ginawa niya, tiyak na papatayin siya. Oh, okay, si Jiang Dongliu ay talagang walang pagpipilian kundi ang tumanggo ng walang magawa, pero Chenzo, ikaw ang pinakamamahal kong apo. Bilang lolo, hindi ko talaga kayang makita kung ano ang mangyayari sa iyo. Nasasaktan. Oh, sige. Kung hindi ito gagana para sa inyong dalawa, tutulungan kitang humanap ng paraan. Kahit ano pa ang mangyari sa buhay mo, kaya ko. Sinabi ito ni Jiang Dongliu, kaya tumalon lang si Jiang Chenzo dito. Lumapit siya sa kanyang mga bisig at umiyak, Lolo, alam ko, ako. Ako ang hahawak nito. Sa kabilang panig, sa Milky Way, sa malayong New Earth. Ang mga tao sa daigdig na dati nang lumipat sa bagong daigdig dahil sa digmaan sa Zerg ay abala lahat sa gawain ng muling pagtatayo. Ang bagong daigdig na ito, maging ito man ay hangin, kapaligiran, yamang tubig o mineral, ay hindi man lamang mas mahusay kaysa sa lupa. Sa partikular, ang teritoryo ay tiyak na sapat na malaki. Matapos ang isang buwan ng pagsasaliksik at talakayan, sa wakas ay nagpasya ang mga nagmula sa Earth na bumuo ng Earth Federal Government, kasama ang isang misteryosong tao bilang chairman ng alyansa at 8 miyembro ng Kongreso na magkakasamang lumahok sa pagtatayo ng bagong Earth. Woody, ang misteryosong lalaki ay nakaupo sa bagong itinayong simpleng pansamantalang opisina, tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang kamay, nakasimangot ng malalim, at nagtanong, kumusta ang kasalukuyang gawaing muling pagtatayo? Bagong daigdig ang gawaing muling pagtatayo ay isang pangunahing prioridad. Sa panahong ito, 5 oras lang natutulog ang misteryosong lalaki araw-araw. Siya ay abala sa pagharap sa iba't ibang mga bagay na may kaugnayan sa muling pagtatayo. Ang kasalukuyang pag-unlad ay hindi masyadong maayos. Sa pagsasalita tungkol dito, bumantong hininga din si Woody, walang paraan, lahat ng mga mapagkukunan dito ay napakahusay, ngunit ang problema ay ang mga tool na dinala namin dito ay masyadong kaunti. Maraming bagay ang hindi malulutas sa loob lamang ng ilang buwan. Aniya, habang tinitingnan ang mga materyales sa kanyang kamay, ang higit na kulang sa atin ngayon ay lakas tao. Maraming tao ang naghihintay ng trabaho. Halos mga construction worker lang sa mundo. Saka lang ako makakahanap ng magandang trabaho, at sa iba, hindi mahalaga kung ano ang gusto ko. Hindi naman nakakagulat na napahiya siya. Sa unang punta mo dito, kung gusto mong magtrabaho sa iba't ibang industriya, dapat may bahay ka, di ba? Ngunit kung nais mong magtayo ng isang bahay, kahit na ang pinakasimpleng bahay na ladrilyo sa mundo, kailangan mo bang magtayo ng isang tapahan ng laryo? Kailangan ko bang sunugin ang semento ngayon? Kailangan ba nating mag-ipon ng tubig o maghukay ng balon? Kung gusto mong maghukay ng balon, paano mo ito hinuhukay?
Ngayon hindi na ito makabuo ng kuryente. Hindi kalabisan na sabihin na ang kasalukuyang bagong daigdig ay maaari lamang ituring bilang isang yugto ng transitional mula sa sinaunang panahon ng pagsasaka hanggang sa panahon ng singaw. Masyadong malaki ang gap. Ang mga bagay na nakasanayan natin noon sa lupa ay hindi madaling itayo ng walang mga kagamitan dito. Ang pinakasimpleng bagay ay kung gusto mong maghukay ng balon, walang sapat na palasino ang makakaisip na kumuha ng ilang mga ina sa kanilang paglilipat. Nandito na ang pala ng barko. Kung tungkol sa mga excavator at mga katulad nito, pabayaan na iyon. May kakulangan ng mga tool, walang magawa ang misteryosong lalaki, ang pinakakulang ngayon ay mga tool. Kung walang mga tool, walang magagawa. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay bumantong hininga, umiling at sinabing, ngayon, ano ang magandang balita? Hindi. May magandang balita pa, muling tiningnan ng hepe ang impormasyon, ang mabuting balita ay kahit papaano ay nasa mabuting kalooban na ang mga tao ngayon, at may sapat na pagkain para sa atin na makakain sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan. Isang batch ng mga pananim ang maaaring mabuo, at ang mga tao ay hindi magkakagulo dahil sa gutom. At, sa puntong ito, ang pinuno ay nakataas ang kanyang kilay, dahil marami ang mga hayop na ito nang tayo ay dumating sa panahong ito, tiyak na napakaganda pa rin nila. Bilang iba't ibang mga mineral na metal, na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Noon pa man ay gusto ni Hong Dali ang mga hayop, kaya nagmamadaling gayahin siya ng mga tao. Sa pagkakataong ito, ang paglipat ay talagang gumawa ng maraming aksyon hindi bababasa, ang bilang ng mga alagang aso, alagang pusa at mga katulad ay medyo marami. Lumilikha ito ng isang kawili-wiling sitwasyon. Ang mga taong ito ay kadalasang maaaring magdala ng mga sorpreses sa mga tao. Natuklasan nila ang higit sa 100 iron ores lamang. Haha, magandang balita ito, tumawa ang misteryosong lalaki. Ay nagsabi, salamat sa kanya para sa batang ito dali. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa reconstruction nang biglang may kumatok sa pinto. Tumingin si Mo sa likod at tuwang-tuwa na pumasok. Pagpasok niya sa pinto, sumigaw siya, magandang balita, magandang balita. May magandang balita na nagmumula kay Master Dali. Anong magandang balita? Napatayo kaagad ang misteryosong lalaki nang marinig ang magandang balita mula kay Hong Dali. Sabihin mo sa akin kung ano ang mabuting balita. Excited din si Udi. Maasahan pa rin ang Hong Dali. Maaaring hindi siya kadalasang gumagawa ng anumang mga galaw, ngunit kapag ginawa niya, tiyak na malaking bagay ito. Ito ay talagang magandang balita, tumingin si Mo sa likod at malakas na sinabi, ang Young Master ay naging Black and White Level Peripheral Noble sa Galaxy Alliance Center, at sinasabing gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngayon ang reward para sa kanya upang maging isang Peripheral Noble ng level na ito ay naipamahagi na. Nakipag-ugnayan na kami mula sa universo. Ang mga reward ay kabuuan. Ilan sila sa kabuuan? Nanlaki ang mga mata ng misteryosong lalaki. Mga reward, Black and White Level Reward, gaano pa kaya ang mas mababa? Kasalukuyang may 60 planetary level 5-star carrier ang naka-standby, tumingin si Mo sa likod at sinabi habang lumulunok, 214 na makapangyarihang warrior guard, at 10 bilyong galactic coin na pondo. 10 bilyong pondo ng galaxy coin. Napabuntong hininga ang misteryosong lalaki at ang pinuno. 10 bilyong galaxy coins, ano ang konsepto? Hindi kalabisan na sabihin na ang gayong bilang ay sapat na para sa lahat ng tao sa mundo na mamuhay ng isang magandang buhay. Nangangahulugan iyon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga materyales, hindi mabilang na mga tool, iba't ibang high-tech na teknolohiya, at lahat ng uri ng makapangyarihan at makabagong talento. Kabanata 958, kung mayroon kang pera, ikaw ay isang master. 10 bilyon, 10 bilyon. Ang misteryosong lalaki ay patuloy na umiikot sa silid sa Pononibik. Pulang-pula ang mukha niya sa excitement at nanginginig ang mga kamay. Sabi niya, hintayin mo akong kumalma, hintayin mo akong kumalma. Ako kailangan mong pag-isipang mabuti kung paano gagastusin ang perang ito. Aniya at mabilis na nagutos, dali, tawagin mo ang 7 pang kongresista, pag-usapan natin itong mabuti ngayon. Dagdag pa, ang 60 star carrier. Sabihin mo sa kanila na huwag munang kumilos, hintayin natin na mapag-aralan kung ano ang kailangan, at hilahin na lang sila kaagad, at alis na. Sa perang ito, ang bilis ng pagtatayo ng bagong lupa ay tiyak na madaragdagan sa isang geometric na lawak. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng pera ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga kasangkapan, kasanayan, talento, at teknolohiya. Lalo na kapag ang pera na ito ay ang karaniwang pera sa buong kalawakan, ang epekto ay hindi gaanong kahanga-hanga. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng 8 miyembro ng New Earth Congress. Ang 8 miyembro ng New Earth Federation ay karaniwang nahahati ayon sa pattern sa lumang lupa. Ang Estados Unidos, Canada, South America, at Australia ay ang 4 na pangunahing miyembro. Ang 3 pangunahing miyembro ng European Union, Russia, at South Africa, kasama ang Kingdom of Heaven, na namamahala sa Asia, ay may eksaktong 8 tao. Ang 8 taong ito ay kasalukuyang pinakamakapangyarihang tao sa buong bagong daigdig. Siyempre, tulad ng ilang mga isla na bansa, balita ko may magandang balita.
Si Mr. Muglin, ang Pangulo ng Estados Unidos, ay nagmamadaling nagtanong pagkapasok niya sa pinto, ngunit paano si Master Dali? Ang mga ekspresyon ng iba ay labis ding umaasa. Para sa kanila, ang balita ni Hong Dali ay halos kumakatawan sa mabuting balita. Talagang isang piraso ng pie in the sky na magandang balita iyon, na isang bagay na hindi na nila kailangang isipin. Ito ay talagang magandang balita mula kay Dali. Hiniling ng misteryosong lalaki na maupo ang iba pang 7 kongresista, at pagkatapos ay gumawa ng isang pambungad na pahayag, hindi ako magsasalita ng walang kaparerekan sa ngayon. Nandito kami ngayon, kasama ang lahat ng kailangan namin. Reconstruction. Ano ang kailangan ng muling pagtatayo? Nangangailangan ito ng mga tao at maraming bagay. Pagkasabi niya nito, huminga ng malalim ang lahat. Tila ang magandang balita sa pagkakataong ito, gaya ng inaasahan, ay pera. Nagpapadala si Hong Dali ng pera sa New Earth. Master Dali, binigyan mo ba kami ng pera? Nagmamadaling tanong ni Muglin, magkano ito? 100 milyon. 200 milyon. Tungkol naman sa Galaxy Coin, noong gumagawa ako ng mga spaceship, narinig ko na medyo mahirap kumita. Ang iba ay sabay-sabay na tumango at nagsabi, oo. Para sa ating bagong lupa ngayon, ang mga mapagkukunan ng 100 milyong mga galactic na barya ay sapat na upang mapalaki ang bilis ng pagtatayo ng ating buong bagong lupa ng 100 taon. Mabilis tayong makakabalik, sa tingin ko ay hindi. Kung makakabili tayo ng mas advanced na teknolohiya, sa palagay ko ay maaabutan pa natin ang teknolohikal na lakas ng mga planeta na may katamtamang antas ng sibilisasyon sa universo. Ang 100 milyong mga barya sa galaxy ay hindi na maliit. Mga numero. Pagkatapos ng lahat, magkano ang halaga ng bagong lupa na ito nang binili ito ni Hong Dali? Pero halata naman. Kapag ang mga taong ito ay pumunta dito ngayon, sila ay nakatadhana na magulat. Haha, higit pa doon. Tumawa ang misteryosong lalaki, at pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na boses, ibigay mo ito sa amin ng buong lakas, sa kabuuan ay 5 bilyon. 5 bilyong galaxy na barya. 5 bilyon. Nang marinig ang numerong ito, natigilan ang lahat sa audience. 5 bilyong galactic coin. Ano ang konsepto na iyon? Iyan ay sapat na upang ibagsak ang teknolohikal na antas ng buong bagong daigdig. Makibalita sa teknolohikal na antas ng Galactic Advanced Civilization. Hindi banggitin ang kakayahang bumuo ng isang interstellar carrier na may haba na daan-daan o libu-libong kilometro, kahit ilang sibilyan na teknolohiya at ordinaryong teknolohiyang militar. Magkakaroon ng pag-unlad sa panahon. Napakarami, salamat sa Diyos, salamat, Dali. Sumigaw si Muglin, ngayong marami na tayong pera, ang ilang bagay ay ipagpapatuloy natin. Kaya pumunta ako dito ngayon para mag-aral sa iyo, itong pera, paano ito gamitin. Ngumiti ang misteryosong lalaki at sinabing, ang plano ko ngayon ay hatiin ito sa ilang malalaking bahagi. Masasabing bukod sa ordinaryong paggawa, wala na tayong dapat isaalang-alang. Haha. Sa pera, magiging madali ang pag-unlad sa hinaharap. Tumawa si Muglin, alam ko na kasama si Master Dali dito, tiyak na hindi maghihirap ang ating planeta. Sa nakaraang labanan laban sa Zerg, tinulungan tayo ni Master Dali na mag-migrate dito. Marangal na pangalan. Nagtawanan ang lahat, at umiling ang misteryosong lalaki at sinabing, ayos lang ito, pero maghintay muna tayo, tutal, ang reconstruction work ang pinakamahalaga ngayon. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kaya nagsimula akong mag-research kung ano ang kailangan kong bilhin. Batay sa prinsipyo ng pagbili hanggat ito ay kapaki-pakinabang, pagkatapos ng pagsasaliksik at talakayan ng bawat isa, napag-alaman na ang iba't ibang mahirap na yaman lamang, hindi madaling minahan ang mga naturang mapagkukunan sa maikling panahon, kaya ito ay pinakamaginhawa upang bilhin ang mga ito ng direkta, ay sapat na upang hilahin ang 10 planetary level 5 na barko. Ang bilang ng mga mothership ay nagkakahalaga ng 820 milyong galactic coins. Ang teknolohiya, ilang karaniwang ginagamit at praktikal na mga teknolohiyang militar at sibilyan, ay nagkakahalaga ng kabuuang 460 milyong mga barya sa galaxy. Ang mga tool ay medyo mura. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi masyadong mahalaga, ngunit hindi nito masuportahan ang malaking dami ng demand. Ang bahaging ito ay nagkakahalaga ng higit sa 300 milyon, at ang recruitment ng talento, ang bahaging ito ay mas mababa pa, 200 milyon. Ang iba pang magugulong bagay ay nagkakahalaga ng kabuuang 600 milyon. Ang kabuuan ng mga ito ay mas mababa sa 2.5 bilyong galaxy coins. Bagamat gustong itago ng lahat ang natitira para sa kanilang sarili, tinitingnan ang ekspresyon ng misteryosong lalaki, nahihiya silang sabihin na. Kaya ang huling resulta ay ang misteryosong lalaki ay nag-iwan ng kabuuang humigit kumulang 7.5 bilyon na follow-up na pondo syempre. Hindi niya sinabi lahat ng 5 bilyon. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong uri ng country-to-country na usapin, hindi mo maihahayag ng direkta ang lahat ng iyong trump card, kaya itinago niya ang kalahati bilang benepisyo para sa kanyang bansa at bilang deposito para sa Hong Dali. Oo, sa mga mapagkukunang ito, madali na ang lahat, haha. Matapos makumplito ang lahat ng pagsasaliksik, tumingin si Muglin sa misteryosong lalaki na may ibang hitsura, alam niyang malinaw sa kanyang puso na sinabi ng misteryosong lalaki na oo, mayroong 5 bilyon.
Sa katunayan, ito ay dapat na hindi bababa sa 10 bilyon. Sa panahon ngayon, kung may pera ka, ikaw ang amo. Anyway, desidido siyang yakapin ang hita ng misteryosong lalaki. Kung tutusin, napakabait pa rin niya kahit anong mangyari. Ang bansa ng kagandahang asal ay karapat-dapat na pagkatiwalaan. Kaya lahat ng umalis dito ay nasisiyahan, at natapos ang pulong. Itong batang si Dali, tumawa ang misteryosong lalaki pagkaalis ng lahat, hindi ko siya sinira ng walang kabuluhan sa Earth, kaya alam kong maaasahan siya. Ang pinuno ay lihim na nagpout sa tagiliran, maaari mo bang hayaan akong masira siya? Silver Blue Super Planeta, ang pangunahing lungsod ng Shinra, sa loob ng street. Hiberg Hotel. Xiao Ye, si Hong Dali, na nakasuot ng itim at puting windbreaker ng Maharlika, ay humiga sa kondang ni Nainwei at nagtanong habang umiinom ng inumin, nakuha ba ng New Earth ang balita? Ano ang sinabi nila? Natanggap na ang balita. Nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi, tumugon na ang hepe at ibinigay sa akin ang pinakabagong listahan. Handa na ring dumating ang kapatid ko. Hinihintay ko na lang na dumating ang spacecraft. Haha, mabuti yun, mabuti yun. Tumawa si Hong Dali. Napangiti siya at sinabing, mas maganda kung mabilis silang may tayo, para hindi na ako mag-alala sa kanila araw-araw. Hehe, may latest instructions ba ang misteryosong tiyuhin? Hindi pa, sagot ni Ling Xiaoyi, sinabi lang niya sa iyo, young master, na bigyang pansin ang iyong kaligtasan. Siya nga pala, hindi na napigilan ni Ling Xiaoyi matapos sabihin ito, na tinakpan ang kanyang bibig ng nakangiti, sinabi din ng pinuno na siya ay nagplano na magtayo ng isang estatwa para sa iyo. Ang pangalan ay ang Statue of Hercules of Liberty, at sinabi rin niyang ito ang pinakamahusay na lugar upang sambahin ang rebulto ng kalayaan, at sinabi rin niya na ito ang pinakamahusay na lugar para sambahin ang rebulto ng lahat ng tao, at sumulat ng ilang salita sa rebulto, palagi kang mabuhay sa aming mga puso. Pagkatapos niyang magsalita, tumawa ang buong audience. Kung gayon ang mga pumupunta sa pagsamba ay kailangang sumigaw ng dali upang makakuha ng isang himala. Maganda rin ang mood ni Hong Dali. Bagamat medyo pabiro ang sinabi ng pinuno, napatunayan man lang nito na maganda ang kasalukuyang sitwasyon doon. Siguro. Nang maisip ni Ling Xiaoyi ang eksena ng 10,000 at daan-daang libong tao na lumuhad sa harap ng rebulto ni Hong Dali, at pagkatapos ay sabay-sabay na sumigaw, ang lakas ay maaaring gumawa ng mga himala, hindi niya napigilan. Tiyak na napakasaya ng eksena, lalo na't ang kapaligiran ay solemna at solemna. Hoy, anong pinagsasabi mo? Lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang sarili, at pumasok ang magandang bihis na Tang Moxon. Pagkapasok niya sa pinto pagkatapos ay malakas niyang sinabi, handa na ang spaceship, umalis na tayo, Fairy Star, maganda raw ang lugar doon. Ang Fairy Star, sa wakas, ay pupunta sa maalamat na planetang ito. Malapit na ring makilala ni Hong Dali ang tunay na Sister Chinyaw at maliit na AKA. Well, haha, alis na tayo. Nang marinig niyang aalis na siya, diretsyong tumayo si Hong Dali, maghanda kayong lahat, sumakay na kayo sa bangka. Huwag kalimutan ang inyong mga gamit, merienda, beer at inumin, oo nga pala, dala ko rin ang folding villa na inihanda ko noon. Hindi ako mabubuhay sa kuweba pagdating ko doon. Tama. Hinawakan ni Tang Moxon ang braso ni Hong Dali at tumakbo, halika, naghihintay din doon si Ate Chenzo. Natigilan si Hong Dali, pupunta rin siya. Sa totoo lang, ngayong nalantad na ang aking pagkakakilanlan, mas mahirap harapin ang relasyon kay Jiang Chenzo. Sinabi mo na siya ang aming eksperimentong kasintahan sa simula, ngunit ngayon ay tinitingnan ng sitwasyon, pinaplano niyang maging isang regular na kasintahan mula sa eksperimentong kasintahan. Ito ay isang malaking problema, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin pagkatapos? Ganun ba yun o hindi? Ito ay isang napakaseryosong problema. Siyempre, ang lahat ng iyon ay para sa ibang pagkakataon. Ang pangunahing bagay ngayon ay nasasandaling siya ay lumabas sa street. Herberg Hotel at sumakay sa spaceship, si Hong Dali ay nakaupo sa sofa na may ngiti. Tumingin siya sa sarili niyang Jiang Chenzo. Kabanata 959, pagdating sa Fairy Star. Naramdaman ni Hong Dali na namamanhid ang kanyang anit. Kung hindi niya alam ang saloobin ni Jiang Chenzo sa kanya, kung gayon hindi siya emosyonal, ngunit tanga. Haha, napakamot ng buhok si Hong Dali sa kahihiyan. Sa oras na ito, hindi niya alam ang gagawin. Sa bandang huli, ang pinakamaliit na maimpluwensyang bagay lang ang naitanong niya, kumusta, kumain ka na ba sa umaga? Nang makita ang nahihiyang hitsura ni Hong Dali, ang lahat ng naruroon ay kinilig. Iniangat niya ang ulo niya at tinakpan ang mga mata. Oops, hindi mo ito mapapanood, ito ay hindi angkop para sa mga bata, ito ay hindi angkop para sa mga bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagulat ang lahat, hindi pinakita ni Jiang Chenzo ang sigasig na naisip ng lahat. She just smiled, and then said as calmly as before, okay lang, hindi mo naman kailangan masyadong kabahan. I can't tell if I like you or not, so we are still good friends now, right? Speaking of which, you are really a good person, and you actually gave that money to the other side of the earth like this. Haha.
Good guy card. Si Dali, ang aming baliw at cool na tao, ay talagang binigyan ng isang good guy card. Saglit na nagpupumiglas ang lahat na magpigil ng tawa. Ito ay talagang hindi madali. Ha! Haha, mabuti yun, haha, hindi gaanong naramdaman ni Hong Dali. Anyway, wala siyang kakapusan sa mga babaeng nakapaligid sa kanya ngayon, kaya mas maganda sa ganitong paraan, ang pakikipag-chat sa pang-araw-araw na buhay tulad ng mga kaibigan, ito ay komportable. Humanda ka. Isinara ni Jiang Chenzo ang libro sa kanyang kamay. Ito ay isang gabay sa sikolohiya ng labanan. Sa madaling salita, ito ay isang libro na nag-aral ng sikolohiya ng mga kalaban sa labanan. Sinabi ni Jiang Chenzo, malapit nang lumipad ang spaceship. Pagdating namin sa Fairy Star, ang unang hakbang namin ay makita si Venerable Qingluan. Kailangan niyang magdesisyon sa lahat ng iba pang bagay. Kagalang-galang Qingluan, iyon ay Sister Jade Bird. Tumango si Hong Dali at nagsabi, oo, magandang lugar. Umalis na tayo. Pagkatapos ay lumipad ang spacecraft. Sa pagkakataong ito si Hong Dali ay nasa isang sasakyang pangkalawakan na direktang patungo sa Fairy Star, kaya mas malakas ang teknolohiya sa pag-vibrate ng espasyo. Maaari siyang tumalon ng direkta mula sa kalawakan, at ang saklaw ay medyo malawak. Space twists, fold, at vibrate. Nang lumabas ang spaceship sa Space Rift, tiningnan ni Jiang Chenzo ang star map na ipinapakita sa projection ng spacecraft, at ipinakilala kay Hong Dali at sa iba pa, sa kasalukuyan ay humigit kumulang 12 bilyong kilometro ang layo natin mula sa Fairy Star. Sa pamamagitan nito, ang spacecraft ay naglalakbay sa bilis na 20,000 kilometro bawat segundo, na medyo maganda. Bueno, 12 araw lang ang kailangan para lumipad ng ganoon katagal, na talagang maganda. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, okay lang, 12 araw, kaya. Magpahinga muna tayo sa mga araw na ito. Okay. Ito ay masasabing 12 araw na bakasyon, at ang lahat ay sabay-sabay na nagsaya. Anyway, walang masyadong panganib sa universo na ito. Maginhawa ka pa rin. Kaya ang 12 araw na ito ay lumipas sa isang masaya at masayang araw na walang kahihiyan o pagkainip. Sa panahong ito, lahat ng malalaking talunan ay nagsasanay sa Trial Tower. Si Lucifer ay nag-aaral ng mga advanced na computer, at si Hong Dali ay nakatira at lumilipad na masaya kasama sina Tang Moxen at Li Nianwei. Natural, hindi ko iisa-isahin ang mga ito. Kaninang umaga, Hong sa sandaling bumangon si Dali, si Jiang Chenzo ay tumakbo at kumatok sa pinto, Dali. Bumangon ka Dali. Nandito na ang Fairy Star. Nandito na ang Fairy Star. Sa sandaling narinig ko ang balita. Agad na naging masigla si Hong Dali at nagmamadaling bumangon sa kama. Ngayon ay binabaligtad niya ang tatak ni Tang Moxen, kaya nasa tabi niya si Tang Moxen. Dali, anong meron? Ang maliit na batang babae ay medyo nalilito, ano ang problema? Nagmamadali ka. Narito ang Fairy Star, sabi ni Hong. Tuwang-tuwa siyang tumalon-talon, malapit na nating makilala si Sister Qiniao. Ah, nandito na tayo. Nagmamadali ding bumangon si Tang Moxen, walang pakialam kung malantad siya, kung hindi man ay hindi siya nahihiya o naiinip. Ang dalawa nagbihis ang mga tao at lumabas. Pagdating nila sa Central Hall ng spacecraft, nakarating na ang lahat. Sa oras na ito, ang hitsura ng Fairy Star ay makikita sa holographic projection na imahe sa gitnang bulwagan ng spacecraft. Ito ay isang napakagandang planeta. Mula sa pananaw ng universo, ang buong planeta ay nababalot ng mga ulap at ambon. Tanging ang bughaw ng karagatan at ang berde ng kagubatan ang nakalantad paminsan-minsan. Makikita na medyo maganda ang kapaligiran. Fairy Star, pakilala ni Jiang Chenzo, ang lugar na ito ay kabilang sa isang hiwalay na sistema ng bituin sa universo. Ang pangalan ng sistema ng bituin kung saan matatagpuan ang Fairy Star ay tinatawag na Fairy King System. Ang diameter ng bituin ay 5.82 milyong kilometro. Ang Lingxing ay ang ika-4 na planeta sa sistema ng bituin ng Cepheus, na may diameter na 46,000 kilometro, at ang diameter nito ay halos 46,000 kilometro, at ang supergravity na ito ay mali sa isang superplan ng pilak. Ng 1.6%. Ang ipinakilala niya ay astronomical, at sinabi ni Hong Dali. Natural, mas interesado siya sa humanistic na aspeto, Chenzo, may tao ba sa Fairy Star na ito? Marami bang hayop? Siyempre maraming hayop. Ito ang lugar na binabantayan ni Venerable Qingluan, at ito ay napakaangkop para sa mga hayop. Reproductive. Ngumiti si Jiang Chenzo at nagpatuloy sa pagpapakilala kay Hong Dali, para sa mga tao, sa madaling salita, ito ang lugar kung saan ang mga black level na peripheral noble sa lahat ng galaxy sa buong practice ng DM Star Territory, at mayroon ding direktang mga inapo ng mga maharlika sa mga pangunahing galaxy. Halika sa pagsasanay. Siyempre, kung papalorin ka, maaari ka ring makatagpo ng matataas na ranggo sa larangan ng bituin. Kung talagang makakabuo ka ng magandang relasyon sa mga matataas na ranggo sa larangan ng bituin, ito ay lubos na makakatulong para sa pag-unlad sa hinaharap. Well, sabi ni Jiang Chenzo. Naunawaan ito ni Hong Dali. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay halos katumbas ng isang lugar para sa postgraduate entrance examinations. Ang pagiging isang peripheral noble ay katumbas ng pagpasok sa unibersidad.
Pagkatapos, ang pagiging isang itim na klase ay katumbas ng pagtatapos sa kolehiyo na may mahusay na mga marka. Ang pagpunta dito ay katumbas ng pagkuha ng postgraduate entrance exam. Kung magtagumpay ka sa postgraduate entrance exam, ang iyong klase at katayuan ay tataas ng husto. Kung makikilala mo ang ikalawang henerasyon ng mga mayayamang tao, galaxy aristocrat, o ang pangalawang henerasyon ng mga opisyal, matataas na aristokrata, mas malala pa ito. Oy, kung iisipin mo, mukhang maganda dito. Ito ay napakaangkop para sa paglalakbay, pagpapahinga, pakikipag-chat at pakikipagkaibigan. Oh, hindi masama, sabi ni Hong Dali na nasiyahan, pagkarating natin doon, magsaya ka sa paglalakad. Oo nga pala, maaari bang lumipad doon ng mga spaceship? Ang transportasyon ay napakahalaga, hindi ka basta-basta pupunta. Hindi makakalipad ang mga spaceship. Ang sagot ay hindi nagulat kay Hong Dali, pagdating natin doon, kailangan muna nating makita ang kagalang-galang na Qingluan. Ang kagalang-galang ay mag-aayos ng isang bundok pagkatapos. Oh, naiintindihan ko. Tumango si Hong Dali. Sa oras na ito, ang spacecraft ay nagsimulang lumapit sa Fairy Star, at ang larawan na ipinakita sa holographic projection ay naging mas at mas maganda. Wow! Nang pumasok ang spacecraft sa kapaligiran ng Fairy Star, lahat ay natigilan. Hindi naman masama kung malayo ka, pero habang papalapit ka, mas mararamdaman mo ang kakaibang kalikasan ng planetang ito. Ang buong planeta ay puno ng mga bundok na 10,000 metro ang taas, at sa ibabang bahagi ng mga bundok na ito ay malago at magagandang kagubatan. Sa itaas, ito ay unti-unting nagiging isang malawak na kalawakan ng puti, na natatakpan ng yelo at niebe glacier sa buong taon. At sa ibaba, may mga magagandang ilog, na malinaw. Mula sa pananaw ng spaceship, ang mga ilog na iyon ay sumasalamin sa sinag ng araw at kumikinang. May mga paminsan-minsang napakalaking isda na lumulutang sa tubig. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, dadalhin ko ang aming malaking pagong, ang malaking pangolin at ang malaking pusit. Tiningnan ni Hong Dali ang kapaligiran dito at naghiyawan, napakaganda ng lugar na ito. Gusto ko ito. Mabilis na pumasok ang spaceship sa loob ng Fairy Star at saka lumipad patungo sa silangan. Pagkalipas ng halos 2 oras na paglipad, sa wakas ay huminto ang spacecraft sa harap ng isang napakalaking bundok na tila umabot sa mga ulap at kahit ang taas ay hindi na mahulaan. Okay, nandito na tayo. Itinuro ni Jiang Chenzo ang malaking bundok sa hindi kalayuan at sinabing, bumaba na tayo. Dapat ay ipinadala ni Venerable Qingluan ang kanyang personal na entourage para sunduin tayo. Nagulat si Hong Dali, Chenzo, pamilyar ka ba sa lugar na ito? Nakasulat lahat sa libro, nakangiting sabi ni Jiang Chenzo, karaniwan akong nagbabasa ng maraming libro, at laging kapaki-pakinabang ang mga ito. Kaya umalis siya at lumapag. Sasakyang panghimpapawid, lumapag sa lupa. Oo naman, tulad ng sinabi ni Jiang Chenzo, kung saan sila nakarating sa oras na ito, mayroon ng humigit kumulang 30 higanteng ibon na halos 3 metro ang haba. Ang ibon ay katulad ng isang agila sa Earth, ngunit ang mga balahibo sa buong katawan nito ay mukhang napakatigas. Ang mga kuko ay parang kawit, mahigpit na nakakapit sa lupa. Ito ang espiritual na agila na sumusunod kay kagalang-galang Qingluan. Binigyan muna ni Jiang Chenzo ang lahat ng pahiwatig at pagkatapos ay sumakay sa isa, halika, lahat. Ang mga espiritual na agila na ito ay napakaunawa sa kalikasan ng tao. Oo, sabi ni Hong. Tumango si Dali at naglakad papunta sa isang Sky Spirit Eagle. Tinapik ng matandang lalaki ang malalaking pakpak ng Sky Spirit Eagle at nakangiting sinabi, haha, salamat sa iyong pagsusumikap, Kuya Eagle. Pupunta ako upang makipaglaro sa iyo pagkatapos kong makita si Sister Bluebird. Alam ng lahat na malapit si Hong Dali sa mga hayop kaya naman nang makita nila ang eksenang ito ay agad silang nagtakip ng bibig at nagtawanan. Ang Tianling Eagle ay napakabilis at hindi nagtagal ay nakarating sa kalagitnaan ng higanteng bundok. Isang malaking kuweba ang lumitaw sa harap ni Hong Dali at ng iba pa. Ang kuweba ay 12 ng metro ang taas, at ang mga dingding ng buong kuweba ay nagpakita ng magandang malabughaw na puting kulay. At sa baka na mismo ng kuweba, mayroong 12 ng mga peripheral nobles na nakasuot ng itim na windbreaker na nakaupo na nakakrus ang paa sa lupa. Mukhang nagpre-practice sila. Ang Tianling Eagle ay bumagsak sa lupa, at si Hong Dali at ang iba pa ay bumaba sa likod ng agila. Chenzo, ang mga taong ito, itinuro ni Hong Dali ang black level na peripheral nobles na nakaupo sa lupa mula sa malayo, ito ba ang black level na peripheral nobles ng mga pangunahing galaxy? Oo, tumango si Jiang Chenzo, masasabing ito ang mga nangungunang talento sa mga pangunahing kalawakan. Kung tutusin, ang mga maaaring maging black level ay hindi mga simpleng tao. Yaw! Tumango si Hong Dali, pagkatapos ay sanayin nila ang kanila, pasok tayo sa atin, hindi. Nakakaistorbo sa kanilang pagsasanay. Naghiyawan ang lahat. Ang pagiging interrupted habang nagsasanay ay talagang nakakapanlumo. Kung ihahambing mo ang iyong sarili sa iyong sariling puso, natural na hindi ka gagawa ng anumang bagay na makakasira sa tanawin. Ngunit may kasabihan na may mga hindi inaasahang pangyayari, at ang mga tao ay may mga kasawian at kasawian.
Madaling sabihin na sila ay mga black level peripheral nobles lamang, ngunit ang koponan ni Hongdali ay talagang masyadong cool. Ang isang galactic noble, at ang isa ay humihila ng bomba. Ang pinakahuling itim at puting antas na mga maharlika, na sinusundan ng isang dosenang black level na peripheral noble. Ang ganitong lineup ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa sandaling ito ay lumitaw. Chapter 960 sa tingin mo lahat tayo ay tanga. Medyo marami ang nagmumuni-muni at nagsasanay. Siyempre, ang ilang mga tao na nagustuhang panuuri ng kaguluhan ay nagsimulang magsalita tungkol dito. Kung tutusin, kahit gaano kakahirap mag-ensayo, hindi ka pwedeng umupo dito 24 hours a day, di ba? Kaya sa sandaling lumitaw si Hongdali, ang mga naghihintay sa pasukan ng kuweba ni Venerable Qingluan ay tumingin sa kanya. Tingnan mo, ito ay talagang isang itim at puti na antas. Ang gayong karakter ay hindi madalas na nakakaharap. Yes, a black and white level, oy, wala namang marami sa galaxy, di ba? Pero mukha siyang bata, black and white ba talaga siya? Siya ay napapaligiran ng mga maharlika sa kalawakan. Hindi ito maaaring peke, kahit na sa kanyang edad. Gaano sila kalaki? Mayroong higit sa 20 itim sa paligid, tama? Ano ang nangyayari? Who knows? Mahirap sabihin, kakapasok lang ng isa. Black and white level, isa pa lumabas kaagad pagkatapos nito, anong araw ngayon? Sa oras na ito, dumating na si Hongdali at ang iba pa sa pasukan ng kuweba. Sa napakaraming tao na nag-uusap, si Hongdali ay likas na tamad na tumingin sa kung ano ang nangyayari. Hindi naman kasing importante ang pagpunta kay Sister Jade Bird, di ba? Ngunit ang problema ay napakaraming tao ang pumupunta para makita ang Bluebird, kaya kailangan nilang pumila. Miss, nandito ka rin ba para makita ang kanyang kabanalan? Isang binata mula sa isang galaxy aristocrat na nakasuot din ng silver windbreaker ay tumingin kay Jiang Chenzo pataas at pababa. At pagkatapos ay sinabi sa malamig na boses, kasalukuyang nakikipagpulong sa loob ang iyong kamahalan kasama si Xiao Shengjie, isang maharlika mula sa itim at puting antas ng ating kalawakan. Kung gusto mong makita ang iyong kamahalan, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Salamat. Originally, this was nothing, I just asked you to line up normally. Ngunit iba ang narinig ni Jiang Chenzo mula sa kanyang mga salita. Ang taong ito ay isang Galaxy Noble na may parehong antas ng Galaxy Noble ni Jiang Chenzo. Mga ganyang tao. But here we are guarding a black and white level, kaya ang lakas ng black and white level na yan. Talaga maaari mong isipin. Maaaring ang black and white level sa loob ay mga henyo na nakapasa sa 30 palapag na trial tower. Maingat na tanong ni Jiang Chenzo. Pagkatapos ng lahat, imposibleng hilingin sa mga maharlika ng kalawakan na tumulong sa pagbabantay sa tarangkahan. Maliban kung ikaw ay isang henyo, ang ibang mga sitwasyon ay karaniwang imposible. Haha, higit pa riyan. Ang mukha ng maharlikang kalawakan ay puno ng pagmamalaki, at sinulyapan niya si Hongdali ng may paghamak at buong pagmamalaki na sinabi, si Xiao Shengjie ay malayo sa pagiging numero 1 henyo sa kalawakan sa nakalipas na 2,000 taon. Sa loob ng 3 araw, nalampasan ang ika-30 palapag ng Trial Tower. Pagkatapos naming gamitin ang mga materyales mula sa buong kalawakan upang palakasin siya muli, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi na niya kayang palakasin, at hindi na ito nababatid sa kanyang kasalukuyang lakas. Kanyang sariling kalawakan. Lumabas ang ganyang henyo. Ito ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Ngunit sinabi mo na talagang hindi mo dapat, at kailangan mong isama ang Hongdali, na ginagawang walang magawa ang mga tao. Nako, napakalakas niyan. Bahagyang sinabi ni Jiang Chenzo, nang hindi nagpapahayag ng anumang emosyon. Walang sepresang darating. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan. Ang sinumang mananatili sa isang halimaw na tulad ni Hongdali sa mahabang panahon ay magkakaroon ng ganitong ekspresyon. Walang paraan. Biglang pumasok si Hongdali sa trial tower, ngunit inabot ng 3 araw si Xiao Shengjie. Ang paghahambing na ito ay talagang isang pagmamalabas. Kaya lahat ng kasama ni Hongdali ay tumingin kay Hongdali ng nakangiti. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang ilong at sinabing, napakaganda niyan. Ano, hindi ka naniniwala? Nakikita ang reaksyon ng lahat, pangalawang ekspresyon. Hindi naging masaya ang kalabakang ito. Tumingin siya kay Hongdali, matagal na akong nandito, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng mga taong tulad mo na hindi sineseryoso ang ating Xiao Shengjie. Black and white level ka rin. Ilang palapag na ba ang nalinas mo sa trial tower? 27th floor. 28th floor. Ako. Itinuro ni Hongdali ang kanyang ilong, sa palagay ko ay nakalusot na ako sa ika-30 palapag. Pumunta ako dito ngayon para makita si Sister Qingao, ngunit tila kailangan kong pumila. Nga pala, kuya, gaano ka katagal maghintay sa pila? Ang mga huling salita ay hindi pinansin ng kalawakan na marangal. Tiningnan niya si Hongdali pataas at pababa, at biglang humagalpak ng tawa, ha, umabot ka na rin sa 30. Antas! Stop it, ilang taon ka na? Hindi mo akalain na 20 taong gulang ka pa lang. Sa tingin mo ba ako ay isang 3 taong gulang na bata?
Sa sandaling lumabas ang mga salita, lahat ng nanunood sa kaguluhan mula sa malayo ay nagtakip ng kanilang mga bibig at nagtawanan. Hahaha, sabi niya nabasag din niya ang 30th floor ng Trial Tower. Nakakatuwa naman. Hindi, siya 18 o 19 na taong gulang ka lang ba? Ang mga dumaan sa ika-30 palapag ng Trial Tower ay dapat nasa 30 anyos na sila. Kahit na sila ay nagsasanay mula pa sa sinapupunan ng kanilang ina, hanggang kailan sila makakapag-practice. Sa totoo lang, totoo nga ang sinabi ni Hongwat Dali, ngunit ang problema ay napakabata pa niya. Parang isang 10 taong gulang na bata ang lumapit sa iyo at sasabihin sa iyo na natutunan niya ang teorya ng relativity. Kahit sino ay iisipin agad na nagsisinungaling ang bata, tama ba? Ngunit ang problema ay nalampasan talaga ni Hong Dali ang ika-30 palapag ng Trial Tower, kaya hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing, nakakatawa ba ito? Hindi ito nakakatawa, hindi ito nakakatawa. Seryosong sabi ng Galaxy Noble. Nagtanong, bueno, nakababatang kapatid, gaano katagal bago ka dumaan sa ika-30 palapag? 1 buwan o 2 buwan? Mas madaling sagutin ang tanong na ito. Nagtaas ng daliri si Hong Dali, isang araw, ang araw na magbukas ang Trial Tower. Natahimik agad ang buong lugar. Sa sandaling nakita niya ang kapaligirang ito, alam ni Jiang Chenzo na magkakaroon ng isa pang eksenang ganoon mamaya. Tiyak na, pagkatapos ng maikling katahimikan, lahat ng madla ay humagalpak sa tawa. Ha, sabi niya isang araw. Ito ang araw na nagbukas ang Trial Tower. Nabasag niya ang 30 palapag sa isang araw. Nakakatawa ang sinabi niya. Iniisip mo bang lahat tayo ay mga tanga? Kakabukas pa lang ng Trial Tower. Sa unang araw, sunod-sunod na nakarating ako sa ika-30 palapag, sa edad na 18 o 19, hahaha. Hindi ba't ganyan ang yayabang mo? Bakit hindi mo ay consider ang mga IQ natin? Nagtawanan ang lahat na naghihintay sa labas. Kahit ang peripheral black level nobles na nakaupo roon habang nagsasanay habang nakapikit ay hindi napigil ang matawa, at pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali. Sa edad na 18 o 19, nakapasok siya sa ika-30 palapag sa unang araw. Tumingin ang maharlikang kalawakan sa mga mata ni Hong Dali at ngumiti, at nagpatuloy sa pagtatanong, nako, nabasag mo ang ika-30 palapag sa unang araw. Nakakamangha talaga. Ang batang iyon, nabasag mo ang ika-30 palapag ng Trial Tower, at lahat sila ay namatay. Ilang beses? Dapat 10 beses, tama. Masakit ba? Itinuring lang ng lalaking ito si Hong Dali bilang isang mayayabang na bata. Tumingin lang si Jiang Chenzo. Anyway, alam na niya ngayon ang tungkol kay Hong Dali, kaya hindi na kailangan ang paliwanag. Anyway, lahat sila totoo. Ang tunay na ginto na ito ay hindi natatakot sa apoy, kaya hindi na kailangang mag-alala. Si Hong Dali ay may inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang mga maharlika sa kalawakan, naaalala ko na hindi pa ako namatay. Lahat sila ay pumanaw ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, natahimik ang buong madla sa loob ng 3 minuto, at pagkatapos ay nagkaroon ng nakakagulat na tawa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw ng malakas. Wahahahahaha. Nakakapagmayabang tong batang to nang hindi namumula. Hahaha, sabay-sabay niyang nalampasan ang 30 palapag. Sino bang nagsabing hindi? Sabay-sabay siyang dumaan sa 30 palapag. Ito ang unang araw ng pagbubukas ng Trial Tower. This guy is going to be unbelievable. Hahahaha. Naku, napakaraming kakaiba bawat taon. Ngayon ay isang eye-opener para sa akin, ha. Nagtawanan ang lahat. Natigilan sila, dahil sa isip nila, kung nagyayabang si Hong Dali para magkamukha, kalimutan mo na. Wala talagang makapagtatanong kay Lord Qingluan kung ilang level ang nalampasan ni Hong Dali, tama ba? Kahit na siya ay mas bata, kung siya ay nag-aangkin na nakalusot sa ika-30 na antas, maaari pa rin siyang ituring na may ilang kredibilidad. Tulad ng para sa black and white level, natural na imposibleng maging black and white level ng walang ilang sandali. Pero kung sasabihin mong nagyayabang ka, kalimutan mo na. Ganun lang naman di ba? Sinabi mo na inabot ka ng 2 buwan, namatay ng 10,000 o 20,000 beses, at pagkatapos ay nakapasok sa ika-30 palapag. Ito ay itinuturing na isang mahusay na pagtitiyaga. Baka lahat ng tao ay humahanga sa iyo. Kung tutusin, kaya mo namang magsinungaling ng ganyan, di ba? Pero ano ang ibig mong sabihin? Magsinungaling ka sa sarili mo tapos sasampalin mo sarili mo. Noong ako ay 18 o 19 na taong gulang, sa unang araw ng pagbubukas ng Trial Tower, nalampasan ko ang 30 palapag ng hindi namamatay. Niloloko mo ba ako? Lahat ba ng mga taong naruroon ay hanggal? Binata, nadama ng aristokrata ng kalawakan na ang kanyang IQ ay sumailalim sa pinakamalubhang pagsubok sa kasaysayan. Tinitigan niyang mabuti ang mga mata ni Hong Dali at malamig na sumangot, ang pagmamayabang ay isang teknikal na trabaho, hindi ka nagyayabang ng ganito. Hindi mo pa rin kaya. Kaya mo bang pangalagaan ang mga IQ ng napakarami sa atin? Sa palagay mo ba ay may daan-daang tao sa audience ang maniniwala sa sinabi mo? Bilang. Sinabi niya ito, ang higit sa 100 tao na naghihintay sa pasukan ng kuweba ay nagtipon lahat. Matalim na tango. Lahat ay nagpahayag ng hindi paniniwala. Maniniwala ka ba o hindi?
Desididong sinuportahan ni Tang Moxon si Hong Dali. Anyway, kailangan lang nating paniwalaan, tama, Dali. Sa pagkawala ng lahat, si Jiang Chenzo ay tumingin sa maharlikang kalawakan na mingiti sa kanyang mukha at sinabing, sa palagay ko masasabi ko sa iyo na hindi ka makapaniwala, kaya huwag ka nang magsalita. Nang makita ang mga ekspresyon ni Jiang Chenzo at ng iba pa, ang mga maharlika sa kalawakan at iba pa ay natigilan. Oo nga pala, medyo may kaya talaga ang binatang ito. Kaya niya talagang lokohin ang lahat ng mga taong ito. Well, imposible. Dapat sinabi nila yun para lang iligtas ang mukha. Mayroong higit sa 2,000 kalawakan sa DM Starfield. Karaniwan, ang mga kalawakan ay halos palaging nakikipagkompetensya sa isa't isa. Sino ba naman ang hindi gustong maging proud? Kaya masasabing sampal sa mukha ang ganitong magandang pagkakataon. Kung hindi mo ito sakupin, pagkatapos ay huwag kang mabuhay. Haha, mukhang nagkakaisa talaga kayo, natatawang sabi ng maharlikang kalawakan. Well, kung mali ang sinabi niya, hindi ko kailangan na humingi ka ng tawad sa ating lahat dito. Sabihin mong mali ako, hindi ako dapat magsinungaling, bata pa ako at ignorante, at pagkatapos ay bawat isa sa atin ay mabayaran ng 10 milyong diem sa ating puso upang mapawi ang ating mga nasaktan. Okay, sabi ni Hong Dali. Tumanggaw siya, pagkatapos ay hinimas ang kanyang ilong, kung gayon, paano kung manalo ako? Manalo ka. Hahaha, okay, halatang nagkaroon ng pagkakataon na manalo ang Galaxy Noble, at malakas na sinabi, kung totoo ang sinasabi mo, itataya ko ang buhay ko. Ngayong maharlika ka na, paano na lang ako magkawtaw sa iyo at aminin ang iyong pagkakamali, at kasabay nito ay bibigyan kita ng 1 bilyong barya. End of this chapter.